mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko. Na pagmamahal sa inyo ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kaniyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kaniyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipapakita niya kung hanggang saan ang kaniyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kaniyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga pao ko, kung hindi ang aking kamay at ulo. Ani ni Jesus, maliban sa kaniyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kaniyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi ang lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa, at ito ay dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
Isang mapagpalang Huwebes Santo po sa inyong lahat. At para po sa inyong lahat, sa mga nanonood po live stream, dito sa bansa at maging sa ibang bansa, welcome po sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ang araw pong Huwebes Santo, may 3 po tayong inaalala dyan. Una, yung pagkapari. Kaninang umaga po, nagkaroon ng Christmas. Kami po ay muling sinariwa ang aming pangako sa aming ordinasyon at nagpapasalamat po kami sa inyo lahat sa pag-alaala, pagbati at panalangin po ninyo sa aming mga pari na narito. Narito po sa ating harapan, Father Bong, Father Dante, Father Kim, Father Robert, Father Paul, Father Frank, Father Jonathan, at Father Celso. Ayan, ano. Maraming salamat po sa inyo. At naalala niyo po ba nung kayo ay naghubad ng sapatos pagkatapos na mahabang panahon na nakasuot ito sa inyong mga paa? Ano po amoy? Kunyari, dumating ang tatay mo, galing trabaho, maghapong nagtrabaho yan, nandoon ka. Alam na alam mo pag nandyan na ang tatay mo. Di ba? May nag-i-enjoy po bang amuyin ang paa na matagal na nakasuot na sapatos? Ano po amoy? Amoy bulaklak. Maikwento ko lamang po sa inyo, noong 2013, nagkaroon po ng World Youth Day. Ito po ay ginanap sa Brazil. Ang Brazil po ay parang nasa kabilang banda ng mundo. No? The opposite of Philippines. Ayan. May mga kasama po kong mga kabataan na kumakatawan po sa Archdiocese ng Maynila para sumali o makiisa sa International World Youth Day. Alam niyo kung gaano katagal po ang aming biyahe mula dito hanggang Brazil? Hulaan niyo. 24 hours. 24 oras. 24 oras po kami nasa biyahe. Sakay ng eroplano, 2 beses, tigil sa isang sa Dubai Airport, tagal, hintay. At ito po nangyari at hindi ko malilimutan po ito. Pagdating po namin doon sa parokya, sa simbahan, na siyang tatanggap sa amin, kami po ay pinadiretso doon sa simbahan. Medyo madilim na po nito. So nakita namin yung mga Brazilian, wow, parang mga dinrowing ang muka. Parang dito, artista na eh. Pero sa kanila, pangkaraniwan tao lamang yon, ano? At alam nyo, sumunod na pangyayari? Pinapunta kami sa altar. Pinaupo kami lahat sa altar. Pinaupo. At pagkatapos, kada pamilya may lumapit sa amin. Kada pamilya. Lumapit po sa amin, bawat isa sa amin. Alam nyo kung ano pinagawa po sa amin? Hulaan nyo. Pinatanggal ang sapatos namin. Tandaan po natin. Ilang oras na kaming nagbabiyahe? 24 oras. Ayan, ano. At kami po ay nagkatinginan ng mga Pilipino. Nung una, nagtakangitian pa kami. Pero hinubad na po namin ang aming mga sapatos at medyas at hinawakan na po ng mga parang mga artistang Braziliano, natigilan na kami. Natigilan na kami. Hindi namin akalain na gagawin sa amin iyon. At iba sa mga kabataan, naluha na lamang, naiyak. Sa ginawa nitong mga pamilyang ito, hinawakan ng aming paa at hinugasan. Sa Ebanghelyo, hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng mga alagad. Ito ay kusang loob niya. Pero mayroong tumanggi. Sino yung tumanggi? Si Pedro. No, Lord, please stop. Don't do it. Siguro si Pedro, no? Huwag mong gawin niyan. Madumi ang paa ko. Nakasandalyas lang tayo. Wala tayong sapatos, Lord. Hindi pa uso sapatos ngayon. Wala pa akong nail cutter. Puro putik po ang aking paa. Madumi po at puro kalyo. Ang sabi ni Pedro. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Na nagitla at natauhan
si Pedro. Ano sabi? Kung hindi mo pahuhugasan sa akin ang iyong paa, wala kang kaugnayan sa akin. Huyo ka. Wow. Wow. Si Pedro na pinagkakatiwalaan ng Panginoon na tumatayong parang pinuno ng 12 alagad. Si Pedro na pinagbilinan at pinagkatiwalaan ng susi ng langit. Biglang sinabihan ng Panginoon, kung hindi mo pahuhugasan ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. At si Pedro wala nang nagawa. Pinahugasan ang kaniyang mga paa. Pagkatapos hugasan ng Panginoon ng 12 paa o 12 alagad, mga paa nila, ano sabi ng Panginoon? Kung ako na inyong guro at Panginoon, ginagawa ko na hugasan ng inyong mga paa, ganun din naman, maghugasan kayo. Maghugasan kayo. Ang tanong, ano po ibig sabihin ng paghuhugas ng paa? Ha? Ano po ibig sabihin? Ano ang ibig ipagkahulugan ng Panginoon sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad? Tama po ang naiisip ninyo. Ang paghuhugas ng paa ay isang simbolo ng paglilingkod. Paglilingkod. Na sinabi ng Panginoon sa kanila, kung ako na inyong Panginoon at Guro, pinaglilingkuran ko kayo, gayon din naman, paglingkuran ninyo ang bawat isa. Paglilingkod. Minsan ayaw nating maglingkod. Bakit? Nahihiya tayo. Sino ba naman ako? Hindi ako masyadong magaling, hindi ako masyadong marunong. Ano ba itsura ko? May maraming mas pogi dyan, magaganda dyan. Tsaka wala akong masyadong magandang magarang damit. Hindi ako mahiyain ako eh. Nauuna yung hiya. Bagamat alam mo, ikaw ay nakaya mong maglingkod, nahihiya ka. Ikalawa, masyado tayo natatakot. Baka magkamali ako eh, ayoko. Ayokong maglingkod. Ikatlo, minsan siguro, wala sa diksyonaryo natin ang maglingkod. Sanay tayo na tayo ang pinaglilingkuran. Pero hindi po natin maiaalis. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon. Kung hindi ka maglilingkod sa iyong kapwa, wala kang kaugnayan sa akin. Aray, it hurts. Lord, after all this, huyo ako sa iyo, pero wala kang magagawa eh. Ang tawag ng Panginoon ay tayo ay maglingkod sa bawat isa. Okay, ganito po yan. Mula na ang Panginoon ay lumabas sa publiko at nagsimulang mangaral. Ano ginawa niya? Nagpatawad siya, nangaral siya, naglakbay siya, nagpagaling siya, gumawa siya ng himala. Pero nung siya ay aakyat na sa langit, ano ang pinakamahalaga na sinabi ng Panginoon? Maglingkod kayo. Kung hindi ka magawang maglingkod, paano mo sasabihin na may ugnayan ka sa Panginoon? Paano mo sasabihin iyon? Kung hindi natin kayang maglingkod. Magmisyon. Kaya nga ano ang tawag po sa atin? Ang panawagan po sa atin, hindi lang tayo maging disipulo, kundi tayo ay maging misyonero. To go to mission. Maglingkod. Ang pagpakapari ay nakatayo sa panawagang maglingkod. Ang banal na misa ay isang panawagan para maglingkod tayo. Kaya nga po ba, kada matatapos ang misa, ano sinasabi sa atin? Humayo kayo. Ano ibig sabihin nun? Lumabas na kayo sa simbahan? Layas! Labas! No, parang may ganun tayong no? Sinasabi sa misa, pansinin niyo po, hindi nawawala yan. Humayo kayo. Bakit sinasabi sa atin yan? Kasi hindi pwedeng nagkukulong lang tayo sa simbahan. Hindi pwedeng wala kang ginawa kundi nakaluhod, nagdasal, nakadipa. Sa tingin po ba natin, yun ay sapat na maging kalugod-lugod ng Panginoon? Pinalalabas tayo dahil ang mission natin nandun sa labas.
Dahil may magagawa tayo doon, ang dami ng mga kailangan doon sa labas. Ang daming naliligaw, ang daming natatakot, ang daming pinanghihinaan ng loob. Ang daming gusto nang sumuko sa buhay. Ang daming nangangailangan ng kausap. Ang daming nangangailangan ng yakap, ng hawak, ng gabay. Ang daming nangangailangan ng mayroong kakausap sa kanila. Eh kung nandito lagi tayo sa simbahan, ano mangyayari po? Paliwanag po. Kaya ang sabi, humayo kayo. Laging sinasabi ng Panginoon yun, humayo kayo. Papakit sa langit, bago siya umakyat, humayo kayo. Make disciples of all nations. Paglilingkod. Maglingkod po tayo. Alam niyo po, minsan, akala natin, sapat na tayo ay nag-aalay ng sakripisyo sa Diyos. Ngayon po, yan, sinisimulan na po yung mga pagbubuhat ng krus. Di ba? Tapos ano tawag sa ginaganon? Yung flagellation, ha? O basta. Yung sinusugatan ng sarili. Di po ba? Sinusugatan ng sarili. Kahit ano po gawin natin, hindi natin kayang palitan ang ginawang sakripisyo ng Panginoon. Kahit magugulong tayo sa tinik, kahit puro sugat ang katawan mo, walang laman iyan kung hindi mo kayang magmahal at maglingkod. Paliwanag po. Minsan nakala po, ang paghihirap natin, ang sakripisyo, minsan it is just to pacify us eh. Yung para panatagi ng loob mo, dami kong kasalanan, susugatan ko sarili ko. Pinaparusahan natin ang sarili natin. Sa tingin niyo po ba nagugustuhan ng Panginoon pag sinusugatan mo sarili mo? Sino ang magulang dito na gusto niya, nakikita ang anak niya sinusugatan ng kanyang sarili? Sino magulang dito na gusto, pinapalo ng anak niya yung ulo niya? Sino may gustong magulang dito ang gusto, tinatadya ka ng sarili niya? Yung anak mo, nakikita mo, nagpapatihulog. Sinusugatan ng blade ng sarili. Gusto niyo ba yon? Kung ang magulang hindi kayang matiis o sigmurain na makita ang kanyang mga anak na sinusugatan at sasaktan sa kanyang sarili, malamang at sa malamang ang Diyos ganun din sa atin. Ano hiling ng Panginoon sa atin? Habag. Hindi hain. Mercy, not sacrifice. Yung ikay naglilingkod dahil naaawa ka, nahahabag ka, minamahal mo yung tao. Nagmamahal ka, nagmamalasakit ka. Please, pakiusap at paalala. Kahit anong gulong po ang gawin natin, kahit 10 krus sabay-sabay isuot mo o dalhin mo, kung hindi ka naman pupunta sa sakramento ng kumpisal, paano mapapatawad ang kasalanan mo? Di po ba? Hindi naman itinatag ng Panginoon ang sakramento ng pagbubuhat ng krus, wala pong ganon. Pero may itinatag ang Panginoon sakramento ng kumpisal. Pero walang sakramento ng pagsusugat sa sarili, wala po. Ngayon, kung nakatutulong po sa inyo na magbuhat kayo ng krus at pahirapan ang sarili nyo, sige lang po. Pero pakatandaan po natin, kung tatanungin nyo ang Panginoon, hindi yan ang gusto niya. Ang gusto niya, magbago tayo, magsisi sa kasalanan, at magsimula tayong maglingkod at magmahal. Magpatawad. Minsan po kasi, mas gusto nating magbuhat ng krus kaysa kausapin yung iyong kaaway. Mas gusto nating magbuhat ng krus kaysa makipagkasundo sa iyong kamag-anak. Mas gusto nyong lagurin ang sarili ninyo, magpenitensya kayo sa pamamagitan ng paghahampas sa sarili kaysa kausapin ang inyong asawa. O makipagkasundo sa kaibigan yung matagal nang hindi nyo kinikibo. Tama po? Mali naman sabi ng Panginoon, habag ang hain ko, hindi hain. Mercy, not sacrifice. Okay. Paglilingkod, pagmimisyon, habag, pagmamahal. Yan po ang panawagan ng Diyos sa atin. Yan po ang magbibigay ng tunay na kahulugan
ng ating pagdiriwang. Tayo po ay naglilingkod, kagaya ng paglilingkod ng Panginoon sa atin. Gusto nyo ng ugnayan sa Panginoon? Gusto nyo ng magandang relationship kay Lord? Then wash each other's feet. Maglingkod tayo sa bawat isa.